disiplina at integridad. Si Timothy, mga kapatid, siya ay batang pastor. Mahiyain siya. Madalas mag-doubt sa sarili. At marami ang hindi naniniwala sa kanya dahil sa kanyang edad. Kaya ang advice ni Pablo ay hindi technical, hindi leadership, hindi strategies, hindi rin tips kung paano magpalaki ng charts. Ang sabi niya, huwag mong hayaang hamakin ka dahil sa iyong kabataan, sa halip maging huwaran ka. So mga kapatid, hangad ng Diyos hindi ang pinaka-talented, kundi ang pinaka-tapat. Hindi ang pinaka-active, kundi ang pinaka-align sa puso niya. Amen po, sa puso ng ating Panginoon. Hindi ang pinakamarami ang ginagawa, kundi ang pinakamalinis ang puso. So ito po ang mensahe natin ngayon. Kung gusto mong magtagal sa paglilingkod, kailangang palakasin mo ang iyong espiritual na disiplina. At kung gusto mong maging epektibong leader, kailangang mamuhay ka sa integridad at huwarang karakter. Hindi sapat ang gifting, mga kapatid. Hindi sapat ang karisma. Hindi rin sapat ang attendance. Hindi rin sapat ang kabaitan. Ang hinahanap po ng Diyos ay pusong totoo. Amen po, mga kapatid. At ito ang itinuturo ni Pablo kay Timothy. Ang 5 sa pinakamahalagang areas ng buhay ng isang leader. So 5 po ang ating puntos. Unang puntos na po tayo, mga kapatid. Number 1, huwaran sa salita. Word. Huwaran sa word. Sapagkat ang salita mo ang unang salamin ng espiritu mo. Amen po. Kapag tayo ay nagsasalita, doon po makikita kung sino tayo. Be an example and word, sabi po ni Pablo. So mga kapatid, ang dila ng isang leader, may lakas ang ating mga salita ay kayang makasakit, kayang magpatatag, at kayang magpabagsak. Sabi sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. So bilang isang leader, hindi pwedeng malakas tayo magsalita sa harapan ng mga nakakaharap natin, pero marumi o negatibo naman kapag walang nakakarinig. Hindi pwedeng puro teaching tayo sa public, pero puro reklamo naman tayo sa private. Nakatalikod tayo, reklamo tayo ng reklamo. Hindi pwedeng puro advice sa iba, pero puro discouragement naman sa sarili. Ang hindi disiplinadong dila ay pumapatay ng relasyon, ng samahan, ng vision or pangitain at ng tiwala. Sabi sa James 3:5, ang dila ay maliit pero kayang magpasimula ng malaking apoy. Ibig sabihin, ang maliit na salitang mali ay kayang magdulot ng malaking pagkasira. So bilang application, iwasan ang paninira at chismis. Number 2, piliing magsalita ng may pag-ibig. Number 3, punuin ang sarili ng salita ng Diyos upang yun ang natural na lalabas sa ating bibig. Number 4, bago magsalita, mag-pray muna. Kung gusto mong lumalim ang leadership mo o natin, mga kapatid, palalimin natin ang ating mga salita. Palalimin mo ang iyong salita. Ibig sabihin, yung mga sasabihin natin ay kapaki-pakinabang sa ating kapwa. Points number 2, huwaran sa pag-uugali. Ang tunay na pangangaral ay ang buhay mo mismo. Amen po. Ang tunay na pangangaral ay ang buhay natin mismo, mga kapatid. Ang pag-uugali natin mismo. Hindi tayo sinusukat ng Diyos sa dami ng mga verses na alam natin, kundi sa dami ng bunga
ng buhay natin? Ano ba ang nakikita sa buhay natin? Be an example. Sabi sa Titus chapter 2 verse 7, sa lahat ng bagay ay magpakita ka ng mabuting gawa bilang isang huwaran. So maraming leaders marunong magturo pero hindi marunong magpakita ng halimbawa. Maraming workers active sa harap pero passive sa loob ng tahanan. Amen po. Maraming disciples mabait sa church pero mainitin ang ulo sa labas o sa bahay, sa loob ng kanilang tahanan. Ang leadership ay hindi performance. Leadership ay consistency. Tuloy-tuloy po ang pagka-leader kahit saan man tayo naroroon. Mapatahanan man natin o nasa labas tayo ng gawain o nasa labas tayo ng church. Leadership ay consistency. Ang example natin dito si Daniel. Daniel lived in Babylon, a corrupt world, pero hindi nabahiran ang kanyang pagkatao, ang kanyang karakter. Hindi siya sumama sa maling sistema. Hindi siya nadala ng pressure ng kapaligiran at hindi siya natukso ng kapangyarihan sapagkat disiplina ang kanyang ugali, mayroong disiplina sa kanyang karakter, mga kapatid. Bilang application, number 1, maging consistent kahit hindi ka nakikita ng iba. Number 2, maging excellent sa ginagawa mo. Number 3, maging responsible sa oras at commitment. As a leader, maging responsible sa oras at commitment. Number 4, maging tapat kahit walang nakaka-appreciate. Dadako po tayo sa point number 3, huwaran sa pag-ibig. Ang leader na walang pag-ibig ay leader na walang direction. Be an example in love. Ang pag-ibig sa ministeryo, mga kapatid, ay hindi emosyon. Commitment ito. Amen po, mga kapatid. Kung di ka marunong magmahal, hindi tayo tatagal sa paglilingkod, sa gawain o sa ministeryo ng ating Panginoon. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, ang pag-ibig ay matiyaga, tinitiis ang lahat. So mga kapatid, ang difficult people ay bahagi ng ministeryo, mga kapatid. Ang discouragement ay bahagi din ng ministeryo. Ang pagod ay bahagi din ng ministeryo. Ang hindi pagpapahalaga ng iba, bahagi din ng ministeryo. Pero ang pagmamahal ang nagpapatuloy sa atin. Ang pagmamahal ang nag-uugnay-ugnay sa atin, mga kapatid. At ang pagmamahal ang nagbibigay ng lakas na patuloy pang maglingkod sa gawain ng ating Panginoon. Bilang example natin dito, Jesus the Shepherd. Si Jesus, mga kapatid, hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga tupa kahit suwail, mga kapatid, kahit sila ay suwail. Mabagal, matigas ang ulo, at paulit-ulit na nagkakamali. Amen po. He stayed, he taught, he fed, he prayed, he loved. Ang Panginoon po natin ay nanatili at nagturo at nagpakain at nanalangin at nagmahal. Hindi niya po iniwan yung mga tao na mga matitigas ang ulo, mga mababagal matuto, mga suwail at paulit-ulit silang nagkakamali. So yan po ang good example ng ating Panginoong Hesus na pwede po nating tularan. Bilang application, magpatawad tayo kahit masakit. Number 2, magtiyaga sa disciples kahit mabagal ang paglago. Number 3, maglingkod kahit walang kapalit. Number 4,
Mag-encourage kahit ikaw mismo ay pagod. Amen po. Points number 4, huwaran sa pananampalataya. Ang leader ang dapat unang maniwala, hindi unang matakot. Be an example in faith. Hindi madaling mag-lead, mga kapatid. Maraming problema, maraming pressure, maraming pagsubok, at maraming sandaling gusto mong sumuko. Pero ang leader ay nagiging lakas ng iba. Kapag ang pananampalataya ng leader ay matatag, lumalakas ang buong samahan. Amen po, mga kapatid. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 38, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. So ang pananampalataya ng isang leader ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa buong movement ng grupo. Kapag naniniwala ka, sumasabay din ang iba sa'yo. Kapag humihina ka, naaapektuhan din ang iba. As our example dito, si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, sumunod kahit walang nakikita. Siya ang ama ng pananampalataya. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil hindi siya tumigil maniwala sa ating Panginoon. Bilang application, manalangin ng may pananampalataya. Number 2, mag-declare ng pananampalataya kahit mahirap. Number 3, i-encourage ang disciples sa time ng testing. Number 4, panatilihin ang galak sa paglilingkod. Points number 5, huwaran sa kadalisayan, purity. Ang kadalisayan ang proteksyon ng anointing mo, kapatid. Be an example in purity. Sa panahon ngayon, ito ang isa sa malaking laban ng leader. Sa mundo ay polluted. Sa social media ay puno ng tukso. Ang kultura ay nagbabago. Ang moralidad ay lumalayo sa Diyos. Pero ang lingkod ng Diyos ay dapat manatiling malinis. Hindi perfect pero porsigido sa holiness. Porsigido siyang magpakabanal. Porsigido siyang magpalinis at sumunod sa ating Panginoon. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga kapatid, ang purity ay hindi lang tungkol sa sexual sin. Ito ay tungkol sa malinaw na puso, malinis na motibo, purong intensyon, mga kapatid. Walang harong karumihan. Kung gusto mong gamitin ka ng Diyos sa malakihan na paggamit sa iyo ng Diyos, dapat malinis ang puso natin. Amen po. Si Joseph, mga kapatid, as our example. Tinanggihan niya ang tukso kahit siya ang kawawa. Pinili niya ang integridad kaysa sa comfort. Pinili niya ang Diyos kaysa sa pansamantalang kaligayahan. Sa atin pong application, mga kapatid, paano palakasin ang espiritual na disiplina? Paano palakasin ang espiritual na disiplina? Number 1, daily prayer. Daily prayer life. Number 1, daily prayer life. Ang prayer ang oxygen ng leader o kahit hindi man leader. Yan po yung oxygen natin ay ang prayer. Number 2, daily word intake. Hindi pwedeng laging encouraging post lang tayo, mga kapatid. Dapat magbasa po tayo ng Bible. I-intake po natin. Wag po puro yung titingin lang tayo ng mga encouragement dyan sa mga post ng mga tao na encourage tayo. Kundi daily word intake. Magbasa po tayo ng Biblia. I-intake po natin ang salita ng Diyos.
Number 3, accountability. Walang malakas na leader na walang spiritual covering. Kailangan po natin ng magpapayo sa atin, magpapakita sa atin kung saan tayo nagkakamali, mga kapatid. Number 4, time management. Ang disiplinadong leader ay marunong mag-prioritize. Number 5, character check. Araw-araw, tanungin ang sarili. Lord, malinis pa ba ang puso ko? Amen. So bilang encouragement, hindi ka tinawag ng Diyos para sa buhay na walang saysay. Amen po. Leaders, hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na pinili ka ng Diyos. Hindi aksidente na naglingkod ka. Kung may areas ka na mahina, God is willing to restore. Kung may bahagi ka na bumagsak, God is willing to heal. Kung nararamdaman ka, kung nakakaramdam ka ng pagod, God is willing to strengthen. Kung nalalayo ka na, God is calling you back. The Lord is your shepherd. He restore your soul. Bilang conclusion po natin, mga kapatid, pinakamalakas na leader, mga kapatid, malakas na mensahe ng leader sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ibig sabihin, huwaran sa salita, huwaran sa pag-uugali, huwaran sa pag-ibig, huwaran sa pananampalataya, at huwaran sa kadalisayan, purity. Kung mababantayan natin ang 5 ito, mga kapatid, sa ating buhay, magiging matatag tayo hindi lamang sa ministeryo, kundi sa buhay na nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Amen po, mga kapatid. So purihin po ang ating Panginoon, at dito na po nagtatapos ang ating lesson. So mayroon po tayong 5 points, mga kapatid. Kung mayroon po kayong katanungan, ay tanong na lang po kayo mamaya, no? Tayo na po ay manalangin.